Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Nakilala siya ng publiko dahil sa kanyang husay sa pagsayaw. Araw-araw tayong inaaliw at sinasaluhan sa pananghalian. Dulot ay 1,001 saya sa mga masusugi niyang taga-subaybay. Sa gitna ng pagkilala at paghangang mabilis niyang nakamit, sa kanyang pag-iisay, tahimik at lihim siyang nagdurusa. Dahil matapos sa mga nakabibinging palakpakan, lagi siyang binabalikan ng malungkot na alaala ng magulang na minsan silang tinalikuran. Ito ang kwento ng isang anak at ang kanyang walang pagod na paghahanap, maibalik lamang sa piling ng kanyang pamilya ang pinakamamahal na ama. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Rochelle, ang pangunahing mananayaw ng Sex Bomb Dancers. Ladies and gentlemen, the Sex Bomb Dancers! Pwede bang maupo ka na muna at hindi ako makapanood ng TV ng maayos? Pag naka ka dyan, hindi ka na napagod. Kasi naman gusto ko gumaya kay Ate Rochelle. Gusto ko magpalaod ako sa TV. Sisikat din ako. Tapos, bibili ko kayo ng kotse. Tapos, magpapatayo tayo ng malaking-malaking bahay. Ang titira dun, kayo, ako, sa Ate Rochelle, pati na rin si Itay. Bakit po, Nay? Ayaw niyo bang makapiling si Tatay sa isang malaking bahay? Ilang ulit ko naman sinabi sa'yo na hindi na kami pwedeng magsama ng tatay mo. Pero, Nay, Huwag mo nga mabanggit na ang tatay mo. Sisira ang araw ko eh. Sama-sama kayo lahat! Mga walang kwentang tao! Ayop kayo. Pambag mamalun. Ano ka ba naman tao ka? Katanghali ang tapat, lasing ka na naman. Hoy, Egay! Huwag mo akong pinakikialaman, ha? Total, wala na magkwenta buhay ko, eh. Kaya, kahit ano gawin ko, wala nang... Hindi totoo yan. Ang hirap sa'yo, napakataas ng pride mo.
sermon mo, ha? Ano ko sinesermonan, ha? Hindi ko kayo kailangan! Kayo lahat! Hindi ko kayo kailangan! Lumayas kayo dito! Layas! 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 Peste. Peste. Hoy mga girls, bilisan nyo nga dyan. Baka matraffic tayo. Tatagal nyo kumilos eh. Uy, Rochelle, baka gusto mo sumama sa amin. Magpupunta kami ng mall. Hindi na muna siguro. Meron kasi akong importanteng lalakarin eh. Ganun. Sige, bye-bye. Bye! Hanggang ngayon ba hindi pa tapos ang drama ng buhay mo? Ira, sama mo naman ako mamaya, oh. Saan na naman? Basta, sige na, sama mo na ako, please. Magagawa mo ba ako? Sa gitna ng kasikatan, hindi mo aakalaing may mabigat na suliraning dinadala si Rochelle. Isang suliraning malayo sa masaya at makulay na mundong kanyang ginagalawan. Hi! Kamusta kayo? Hi! Kamusta kayo? Mabuti po, Ate Rochelle, alam na po namin yung sayaw niyo. Talaga? Sige nga. 1, 2, 3. Bakit, Papa? Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ako'y sawi. Ow! Wow, ang galing! Sige, di ba, pag kayo'y nagdalaga, sasama ko kayo. Promise, ha? Promise! Sige, kita tayo mamaya, ha? Hay naku, nakatikim lang ng konting kasikatan. Akala mo kung sino na. Oo nga. Akala mo sino magandang master eh. Dito rin naman ang galing, di ba? Sinabi mo pa. Tao po. Wala atang tao eh. Hindi ka na? Teka lang, may nakapagsabi sa akin dito pa rin daw siya tumutuloy eh. Di ka ba napapagod sa ginagawa mo? Kung ayaw niya, di wag. Pabayaan mo siya. Ira, hindi ako pwedeng sumuko. Isa kaming pamilya. Tao po. Tao po. Tay? 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 Ikaw na naman. Tay? Huwag naman kayo magsalita ng ganyan sa akin, no? Pare-parehas lang tayo nasasaktan, Tay. Ano ba ang binabalikan mo rito? Alam mo, Rosel, hindi na ako bagay maging tatay mo eh. Tigilan mo na. Ano akong pinupuntahan dito? Tay? Bitiyan mo ako! Umayos ka na! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Kayo magsalita ng Lumayas ka na! Lumayas ka na! Makikita pag bumukha mo dito! Lumayas ka! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Huwag kang babalik dito! Huwag ka na babalik dito!
Mangingisda ang ama at tagagawa ng lambat ang ina. Noon pa may mulat na si Rochelle sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Kaya't bilang isang anak, wala nang ibang inasam si Rochelle kundi ang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi magiging madali kay Rochelle ang iahon ng pamilya sa kahirapan. Pagsusumikap at pagsasakripisyo ang mga bagay na susubok sa kanyang katatagan sa mapaghamong sayaw ng buhay. Nay, papasok na po kami. Wala akong pera, anak. Doon kayo manghingi sa tatay nyo. Tay! Aalis na po kami. Pasensya niyo na ito. Mahina kita ngayon, anak eh. Tsaka kita mo naman, sira yung bangka natin eh. Ha? Okay lang po, Tay. Kasya na po to sa amin. Talaga? Ate, hindi ka kaya sa atin yan. Tumigil ka na nga. Nakita mo na nga walang pera si nanay at tate eh. O ayan, sa'yo na lang to. Talaga, ate? Basta mag-aral ka mabuti ha. Alis na po kami. Ingat kayo, ha? Ingat Alis ka rin, na ha? po kami, Nay. Tawid. Rochelle, Oh, kailan ka ba sasama sa amin? Sa Miyerkules na yung contest. ha? Oo. Wala ka bang kadala-dala sa talo? Lagi ka na lang sumasali sa contest. Nakakapagod na yung parating talo, ah. Hindi. At saka alam mo, naniniwala nga ako na mananalo pa tayo doon sa contest na yon. Dahil 3 lang ang labanan. Ibig sabihin nun, mas madali nating mape-perfect yung mga steps natin. Tsaka isa pa, 3,000 ang first place. So, ayaw pa ba nun? Pera din yun, di ba? Oo nga, kaya lang, meron akong lakad ng maaga sa Huwebes. Mag-a-apply ako ng trabaho. Tsaka... Shell, alam mo, last na to. Pagbigyan mo lang ako, please. This is the last time. Ikaw talaga. Sige na nga. Yes! Woo! Sabi ko sa'yo, hindi mo ako matitiis eh. Hoy! Ano pa? Bakit pa? Nakakahiya. Di ba nagmamahalan naman tayo, di ba? Oo, pero hindi ibig sabihin nun, pwede na natin gawin yung ganyang bagay sa harap ng madaming tao. Sige, sorry ah. Masyado lang ako natuwa eh. Huwag mo ulitin ah. Oo, sige. Ito lang. In front of me screaming, I'm the first man up. So I'm about to raise up so I can blaze up and wish the day up. One day when I'm paid up, I buy big tricks so I can lay up. In case you didn't know, I'm on my way up. And I will bet you I'll arrive in the sun. Hindi naman kaya tayo sumali, mukhang tagilid tayo. Nakakatakot. Oo naman. Ngayon ka pa magbaback out eh. Andyan na oh. O kaya mo yan. Oo, hira ka. O sige na nga. I wonder if she could tell I'm hard right now. Yeah, come on, dance for me, baby. Yeah. Uh-oh, you feel like? All right. Come on, don't stop now. You done did it. Come on, yeah. All right. Hold up. Baby, when we're crying, that's right. I get so excited. Like you're naked. Oh,
it's almost like we're sexing. Oh yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh, girl. At ngayon, ang nanalo sa ating barangay dance contest ay walang iba kundi ang Intensity Dancer! Woo! Ikaw kasi, sinabi ko na nga huwag na tayong sumali. Kakahiya, natalo tuloy tayo. Okay lang yun. Kataon lang kasi na teritoryo nila to. Ako ko naman yan, no? Bata ko. Oh, congrats ha. Congrats. Okay lang. Thank you. Congrats ha, ang galing-galing nyo. Sa susunod, nadadayo kayo dito. Siguraduhin nyo mananalo kayo. Nakakahiya! Ayun tuloy, uwi kayong luhaan. Akala mo naman kung sinong makaasta, nag-champion lang. Kung makapanglait, parang daig pa yung professional dancer, no? Ganun talaga yun. Alam mo, lalo ka lang matatalo kapag nagpa-apekto ka sa mga kayabangan nila. Anong ganun talaga yun? Hindi ganun yun. Hindi porkit nag-champion ka, meron ka ng karapatang manlait sa kapwa dancer mo. Nakakainis. Makikita niya, balang araw, sisikat din ako. Makikita niya kung sinong champion sa aming dalawa. Talaga? Ibig ba sabihin, hindi ka na mag-a-apply ng trabaho? Ipapagpatuloy mo na lang ang pagsasayaw mo? Oo. Makikita niya kung sino mas magaling sa amin. At hindi lang ako sisikat sa barangay na to. Sisikat ako sa buong Pilipinas. Patutunayan ko sa kanila kung gaano ako kagaling magsayaw. Para hindi na nila ako laitin, di ba? Yan. Pagkailanman. Ilan mo na ako! Ang hirap sa'yo! Pag nakainom ka na, lakas lulong mo magsalita! Pero pag hindi ka naman lasing, wala kang magawa! At ikaw, anong ginawa mo kundi tumaing ka tumaing? Lahat tinatamo sa bunganga! Umaga at tanghali kami! Puro bunganga mo naririnig ko! Nay, tumigil na nga kayo! Nakakahiya sa kapitbahay, naririnig kayo! Yung tatay mo, pagsabihan mo, sikatan at panawan ng araw, laging lasing! Laging lasing! Tay, magpahinga na nga kayo. Mo ako pinakikalaman, ha? Oy, anak lang kita! Hindi ka dapat nakikalam sa amin itong nanay mo! Tay, kung ano man yung problema nyo, problema ko rin yung bilang anak nyo. Hayaan nyo, Tay, magsusumikap ako para hindi lang maging anak ang turing nyo sa akin. Para mabigay ko lahat ng kailangan ng kapatid ko at nanay ko na hindi nyo kayang ibigay sa kanila. Nabigo si Rochelle sa mga una nitong pagkikipagsapalaran sa iba't ibang dance contests. Pero ni minsan ay hindi siya nawala ng loob. Kasabay nito, patuloy na lumalalim ang alitan sa pagitan ng kanyang mga magulang.
Kaya't pinilit ni Rochelle na isalba ang pamilya sa bingit ng pagkawasak. Isang pagtatangkang muling mauuwi sa kawalang katiyakan. Okay, girls, focus muna sandali. Pero muna ng panahon. Okay, unang-una sa lahat, gusto ko kayong i-congratulate dahil kayo ang mga napili ko para doon sa isang bago kong grupong bubuin. Okay? Thank you! Alam ko naman malayong mararating ninyo eh. Basta susundin nyo lang yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Opo. So, starting next month, magiging backup dancers na kayo ng Eat Bulaga. Eat Bulaga! Ibig sabihin natin, lalabas na tayo sa TV? As in TV, as in araw-araw, mapapanood kayo sa TV ng mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, at mga kapwa-dancers nyo. Sisikat din po kami. Siguro, malamang. Basta importante mapasok kayo sa TV kasi alam nyo naman, pag napasok kayo sa TV, malaki ang chance natin na mapansin kayo. At pag napansin kayo, syempre, dadami yung rackets natin, di ba? At pag marami yung rackets natin, ano pa? Di ba? Malaki kikitain natin. Pero girls, nasabi ko lang sa inyo, kailangan ng disiplina kung gusto nating maabot, yung gusto nating maabot. Okay? Alright? O, sige. Umpisahan nyo na. Siya nga pala, Rochella. Gusto ko ikaw maging leader ng grupo. Okay? Ako po? Oo, ikaw. Ayaw mo? Thank you. Basta ito lang tandaan mo, kailangan lang mag-set ka ng magandang halimbawa sa mga kasama mo. Okay? Opo. Kaya mo yan. Sige, practice na yan. And linisin yung steps. Kailangan malinis yung steps para pag-appear natin doon, bongga. Go, Thank you! Congrats! Sabi ko sa'yo, konting tiyaga lang eh. Ano ba yan? Parang nabibigla ata ako. Basta magpa-practice muna ako. Magkita lang tayo mamaya after rehearsal. Oo. Oh, girls, halika na. Matapos sa magandang pagkakataong dumating kay Rochelle, inakala niyang magiging maayos na ang lahat. Ang hindi niya inaasahan, Talaga, anak? Talaga sasayo ka na sa TV? Para naman po hindi kayo makapaniwala sa akin. Talaga na hindi ako makapaniwala. Biruin mo, araw-araw na kitang mapapanood sa TV. Ate, pwede mo ba akong isama doon para mapanood ako sa TV? Oo naman, pero basta mag-aaral ka mabuti at saka pag wala kang pasok. Ha? Sige po, Araw-araw kang magsasayaw sa TV? Paano yung pag-aaral mo? Tay, pwede naman po akong mag-aral sa gabi. Tanghali lang naman po to. Mas uunahin mo yung pagsasayaw mo kaysa sa pag-aaral mo? Tay, malaking bagay po matutulong ito sa pagsasayaw ko. Tsaka bihira naman sa isang tao mabigyan ng ganitong pagkakataon eh. Magtiwala kayo, Tay. Hindi ko po kayo bibiguin. Trabaho lang po itong papasukin ko. Rochelle, alam mo anak, nag-aalala ako ba saan kadaling yung pagsasayaw mong yan eh. Anak, pwede ba tigilan mo na yung kalokohan mong yan at tupagin mo yung pag-aaral mo. Kausapin mo nga yung anak mo. Ako eh. Tay, makinig naman kayo sa akin. Gusto ko lang naman makatulong sa inyo ni Nanay eh. Para naman makaramdam tayo ng kaginawaan sa buhay. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na ibibigay yung mga pangangailangan nyo, ganun ba? Na walang kwenta akong ama, na hindi ako mabuting ama, ganun! Tay, hindi naman sa ganun. Kailangan naman maging practical tayo. Alam ko naman na nagigipit kayo ni Nanay sa mga gastusin eh. Kaya nga gusto ko makatulong sa inyo eh. Alam ko rin po na gusto niyo makapagtapos ako. Alam ko din na mahalaga ang pag-aaral. Eh kung may pagkakataon naman ako, ba't hindi naman ako mag-aaral? Kaya lang, Tay,
minsan lang dumating sa taong ganitong oportunidad. Tatanggihan ko pa ba yun? Tama naman ang anak mo, Fidel. Tama siya. Sayang ang pagkakataon. Tay, hindi ko po kayo bibiguin. Naniniwala akong itong pagsasayaw kong to makakapagdala sa akin sa tagumpay. Bahala. Alam mo, Rosel, dahil ka na eh. Alam mo na kung anong tama at mali. Kung ayaw maniwala sa akin, bahala ka. Bahala ka! Naging maamo kay Rochelle ang kapalaran. Kasabay ng pagsikat ng grupo ay pumailan lang din ang kanyang pangalan. Isang kasikatang malayo sa tugtog ng sarili niyang buhay. Wala mo na naman na Sino tinawag mo? Hiwalay na kayo! Wala kang kasama kayo makita! Kami na lang! Ambisyosa kayo! Ano ba naman kayo, Tay? Nakakaya sa mga kapitbahay natin! Isa ka pa! Wala ka nang inatupa kundi pagsasayaw! Imbis na pag-aaralan sa kasuhin mo! Kaya pwede mo na gawin kahit ano gusto mo gawin! Magsasayaw ka na magsasayaw hanggang gusto mo! Tay, bakit ganyan kayo Hindi kayo na sa amin? kontento kung ano kaya ibigay ko sa inyo! Mas magkanya na! Wala na akong pakialam sa inyo! Wala na akong pakialam! Wala na akong pakialam! Kayo, ano naman nyo, ha? Mga chismoso! Labis ako nasasaktan pag nakikita kong kinakapos ang pamilya ko, pare. Naintindihan ko ang kalagayan mo, pare. Pero mahirap ba intindihin nyo na mangingisda lang tayo? Pare, hindi naman natin pwedeng harapin ang lakas ng alon para lang makahuli tayo ng maayos. Yun nga, pare. Ginagawa ko ng lahat. Pero para sa kanila kulang pa rin eh. Si Marisa, pagod na pagod ka, galing ka sa laot. Tapos sasalubungin ka ng bunganga. Tapos yung anak ko, si Rosel, hindi man lang niya naisip. Masakit sa akin pa rin makita magtrabaho siya. Sabihin mo nga sa akin, bakit niya ginagawa yun? Para pamukha sa akin na wala akong kwentang ama. Ganun ba? Ganun ba, pare? Pare, kilala ko ang pamilya mo. At sigurado ako na kahit kailan ay hindi naman nila minaliit ang pagiging mangingisda natin. Pare, tanggapin natin na talagang napakahirap ng buhay ngayon. Dapat kang pang magpasalamat sa naging swerteng dumating sa buhay ni Rochelle. Pare, sila dapat magpasalamat sa akin dahil pinuhay ko sila sa pangingisda ko. Alam mo naman, pare, kano kahirap. Pilit mang itago ni Rochelle, ay apektado pa rin siya sa paghiwalay ng kanyang mga magulang. Sa kabila nito, pilit niyang hinarap ang mga responsibilidad sa trabaho.
Bagamat hindi maitatago ang suliraning pilit niyang nilalabanan. Hindi rin nakatulong ang dumadalang na pagkikita nila ng kasintahan. Mahirap mang tanggapin, may kapalit ang tagumpay na tinatamasa niya. A 1, a 2, 3, a 4, 5, a 6, a 7, and get out! Okay, I want to see it. Do it. Ready? 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, and 4, 5, a 6, a 7, and 1. Get out! Rochelle, ano ka ba? Paano wala ka sa sarili mo? Ang simple-simple lang ng steps, hindi mo makuha. Alam mo, hindi ako nakikialam. Lahat naman tayo, mayroon tayong mga kanya-kanyang problema eh. Pero yung problema mo, huwag mong dadalhin dito sa trabaho natin. Sorry po, ate. Sorry. O sige, mag-break na lang muna tayo. Ipagpag nyo na muna yung mga nararamdaman nyo, ha? Kung ready na kayo, bumalik na lang kayo. Oo, ate. Ang ganda-ganda naman ng bago nating bahay. Ang laki-laki pa. Anak, kung gusto mo magkaroon ng ganito kagandang bahay, kailangan magsipag ka tulad ng kapatid mo. Siyempre po. Di bali, paglaki ko, magkakaroon din ako ng sarili kong bahay. Mas malaki pa dito. At mangyayari lang yan kapag nagkatapos ka ng pag-aaral. Ay, hindi ba pwedeng mag-dancer na lang din ako? Pwede rin, pero kailangan magtapos ka muna ng pag-aaral. Uy, Mimi, kasi kusuhin mo yung mga plato doon sa labas. Linisin mo mabuti, ha? Apo. Ni minsan ay hindi nawaglit sa isip niya ang pangarap na muling makasama ang ama. Anak, pwede pa naman maging kompletong pamilya kahit walang ama, hindi ba? Ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo, nagmamahalan at hindi nagkakasakitan. Pero na, hindi ba pwedeng maging kompleto yung pamilya natin? Anak, ginawa mo naman ang lahat para manatiling kompleto tayo. Kaya lang may mga bagay na kahit nung pilit mong buuin, mananatili na itong sira. Magdaan man ng panahon, nandun pa rin ang lamat ng pagkawasak. Kaya pwede na lang natin gawin. Tagilumin ang sakit na tulot nito. Hindi niyo na ba mahal si Tay? Mahal ko ang inyong ama. Mahal ko siya. Kaya lang nawala ng respeto sa pagitan naming dalawa. Tadhana lang magsasabi kung kailan ito muling mabubuhay. Sana maintindihan niyo ako, anak. Oh, naligaw ka. Rochelle, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. O bakit? May problema ka? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Tawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Teka lang. Hindi ko naiintindihan. Ano bang problema? Diretsahin mo nga ako. Sabihin mo. Ayoko ng ganito, Henry. Ano? Ikakasal na ako.
buntis na si Jenny. Magdadalawang buwan na. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko kagad nasabi sa'yo. Lagi ka kasing wala eh. Lagi kang busy. Wala ka ng panahon para sa akin. Teka, darating-dating ka dito, tapos sasabihin mo sa akin, nakabuntis ka. Ikakasal ka na. Tapos sisisihin mo ako dahil busy ako, dahil nagtatrabaho ako, ganun ba? Hindi, gusto ko masinso. Sasabihin mo sa akin yan. Sisisihin mo ako. Hindi naman sa ganun. Pero kaya lang. Ang kapal ng mukha mo. Mukha ko tanga nag-aanap sa'yo. Habang ikaw, nagpapasasakam sa babaeng yun. Alam mo ba, mahal mo ako? Sinabi mo noon, di ba? Hindi mo ako iiwanan. Akala ko ikaw yung taong... Ikaw yung isang taong malaking tiwala sa akin. Pinangako ko sa sarili ko. Kahit umasenso ako, hindi kita iiwanan. Dahil mahal kita. Pero, hindi ko pa rin nakakalimutan yung sinabi mo na ang buhay parang contest. May nananalo, may natatalo. Siguro matalo ako ngayon. Pero sana manalo ko sa pinili mong landas. Dahil sa natuklasang pagtataksi, nagpasya si Rochelle na iwan ang lalaking minsan niyang inakala nakakampi at karamay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ibinuhos na lamang niyang panahon sa trabaho, sa kanyang pamilya at higit sa lahat, sa amang patuloy na nagmamatigas sa lahat ng kanyang mga pagsusumamo. Walang pulutan. Pwede ng pito. 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 Tay? Nagpunta ka ba rito para sumbatan ako? Pamukha sa akin na mali ako? Nagpunta po ako dito, Tay, para kamustahin ko po kayo. Ito. Buhay pa ako. Makakalis eh. Tay, gusto ko mabuo ng pamilya natin ulit. Sumama na kayo sa akin. Hindi. Ayoko na. Tagal ko na.
magpanggap sa sarili ko na mamamatay ako rito mag-isa. Tama na sa akin yun. Maligaya na ako nun. Tay, sumama na kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Kung gusto niyo naman, ipapaayos ko na lang itong lugar na to. Ipapaayos ito para maging komportable kayo dito. Hindi ko kailangan. Michelle, hindi ko kailangan kung ano mga kasaganaan o pwede mo ibigay sa akin. Alam mo naman anak na sanay ako sa hirap, di ba? Sanay ako dito. Alam mo anak, hindi naman bagay sa sikat na katulad mo itong lugar nito kaya makakaalis ka na. Umalis ka na! Umalis ka na, anak! Mahal ko kayo. Umalis ka na, anak! Dahil sa hindi matatawarang kasikatan at tagumpay sa bawat larangang pasukin ni Rochelle at ng sex bomb dancers, pansamantalang nakalimutan ng dalaga ang kanyang mga suliranin. At bagamat mahirap, unti-unti na rin niyang tinanggap ang katotohanan na maaaring hindi na magbalik sa kanila ang pinakamamahal niyang ama. Hanggang isang araw. Hey! Lumaban si Papa, matapang. Hoy, lumaban si Papa, matapang. Laban, hoy, hoy. Laban, hoy, hoy. The whole DMG family, we would like to present this double platinum record award to Sex Bomb Girls for selling more than 60,000 copies of their first album, Unang Putok.
BMG family, Bulaga family, Osni, Mama Lo, Osni Figuera, thank you very much. Sa manager namin, si Ate Joy, thank you. At sa mga fans, at mga kaibigan namin, sa aking pong inay, at sa aking kapatid, higit sa lahat, sa aking ita, mahal na mahal ko po kayo. Dinig sa kaalaman ni Rochelle, sa bawat tagumpay ay tahimik na nakikiisa ang amang unti-unting namumuli para sa kanya. Nico, talagang hindi na mapigilan ang pagputok ng sex bomb. Aba, wala nang Talagang pigil. putok na talaga sila eh. Congratulations po naman. Ganun. Ayan. Ang hirap. Thank you po. Ang layo na talaga ng narating ni Rochelle, ano? Ang layo-layo na niya sa akin. Ikaw ang lumalayo sa kanya. Hanggang kailan mo ba titiisin yung anak mo? Paulit-ulit ka na binabalikan dito ng anak mo, ayaw mo. Ay nako, tama na nga yung pride na yan. Hindi na uso yan, Noy. Kung ako sa'yo, gagawa na ako ng paraan hanggat hindi pa uli ang lahat. Alam ko naman kung gaano mo kamahal yung pamilya mo eh. Rochelle? Merry Christmas, anak. Anak, mahal na mahal kita eh. Mahal kita, anak. Gusto ko, anak, kasama tayo ngayong Pasko. Merry Christmas sa inyo! Ang ganda mo, anak! Bagay na tayo sa iyo! Magsusulang muna kami tayo. Oh, sige, manunood ako. Manunood ako. Galingan nyo. Alam ko, magaling ka eh. Thank you, Taya. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako. Gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon ito para humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking kalabisan. Labis akong linamon ng awa sa sarili ko eh. Yung pagkabigo kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Patawarin mo rin ako, Fidel.
Alam ko, merong mga naging pagkakataon noon na naging masyadong mapaghanap. Pero alam ko na lahat yun ay para sa mga anak natin. Ayoko sila nakikitang umiiyak, nasasaktan, dahil dobling sakit ang nararamdaman ko para sa kanila. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nay, Tay. Tapos na yun eh. Lahat naman tayo, di ba, nagkakaroon ng pagkakamali. Ako din, Nay, Tay. Gusto kong humingi ng tawad. Kasi syempre minsan, parang matigas yung ulo ko eh. Pero alam niyo namang... Anak. Wala kang dapat hihingi ng tawad. Alam namin na ginawa mo lahat na ito para sa atin, di ba? At saka, gusto kong sabihin sa inyo, kahit kanino, saan man, kailanman, anak, ang pinagmamalaki kong anak kita. Tay, ako rin po proud na proud sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat, anak. Salamat. Nakakaiyak naman. Di ba dapat masaya tayo? Kasi nakakasama na tayo Oo ulit. nga, halika, kumain na tayo. Nagugutom na ako. Teka lang po. Para ganahan po kayo kumain, gusto pong pakita kay tatay na magaling na rin po ako sumayaw. Talaga? Oo, marunong ka? Talaga? Natago pala ito. Galing ah. Kanina ba nito? Pakita. Okay, go! Yes! Rochelle, sa tansya mo kung hindi ka naging successful, halimbawa, sa profession mo bilang, professional dancer and singer, tansya mo magagawa mo yun? Tansya mo mababalik mo ulit ang pamilya mo? Hindi ako magkakaroon ng... Kasi po, di ba, nagkaroon ng sex bomb. Kaya parang hindi ka naging importante sa ibang. Parang mas angat ka ng medyo, di ba po? Sa tansya mo, itong huli na yung napa-oo mo na siya, na bumalik na ulit sa inyo. Bakit kaya? Ano kaya yun na nagbago? Kasi ilang beses mo na siyang, di ba, inaalok na magbalik ka na kayo. Ayaw niya. Sa akin po naman kasi, hindi ko na sila, gustong i-push na magbalikan. Sa akin kahit magpansinan na lang. Paano mo siya pinaniwala sa mga sa mga hinihiling mo? Siguro dahil na medyo may edad na ako na naiintindihan ko na sila. Tsaka isa pa, lagi niya sinasabi sa akin, konting panahon na lang, mawawala rin ako. Ang mother mo naman, paano mo siya napalambot din ang puso? Hindi, malambot na talaga siya. Ang mother mo talagang gusto niyang makipagbalikan? Ang tatay ko lang pong mataas ang marami. Anong mga aral ang ibinigay sa'yo sa pagtungtong mo doon sa panahon na ikaw naman ay kailangan na rin magpamilya? Siyempre, kung magkakapamilya po ako, siyempre hindi ko nagagawin yung ganun. Na alam kong ikadudusa ng mga magiging anak ko. Pangalawa, mas matibay na ako ngayon. Parang ganun kahit sigurong naging lesson kasi sa akin sila na hindi mo na nga gawin. Na kung may problema, pag-usapan, hindi yung itatago mo ng mahabang panahon. Pag dumating na yung point na galit ka na, tsaka palang sasabihin. Hindi habang buhay, yan ang hanap buhay mo. Siyempre, pagkasintanda ko na ikaw, hindi ka na pwedeng mag-tumbling-tumbling doon.
Hindi ka na pwede pasigaw-sigaw. O anong plano mo sa buhay mo? Pagka medyo, may edad ka na at hindi na nga pwedeng ganung mga paindak-indak mong ganun. O. Para pong, syempre gusto ko rin pong magkaroon ng maayos na pamilya, tahimik. Alam mo, Rochelle, maraming mga pamilya ang dumaan sa katulad ng pamilya ninyo. No? At I'm sure marami nanonood sa atin ngayon sila ng ganyang kalintulad ng story mo. Ano ang maiiwan mong inspirasyon sa kanila? Na pag nag-asawa ka, hindi na parang kanin na pag napasok, pwedeng gumagano. Kasi yung importante po kasi sa pamilya, komunikasyon, pagiging open. Kasi kami hindi ganun yung pamilya namin na. Kaya palagi ko, communication, syempre love. Hoy, Rochelle, maraming salamat At pinahiram mo sa amin ang kwento ng buhay mo para kapulutan ng inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very much. Thank you po. Nagbunga ng maganda ang lahat ng pagpupunyagi ni Rochelle para lalong mapabuti ang kabuhayan nilang mag-anak. Ilang beses man siyang ipinagtabuyan ng ama, ni minsan ay hindi siya nawalan dito ng respeto. Bagkus, ay paulit-ulit niya itong sinuyo at pilit na inakay pabalik sa kanyang ina't mga kapatid. Higit sa kanyang patuloy na pamamayagpag sa larangan ng telebisyon, mas itinuturing na tagumpay ni Rochelle ang muling pagkakasundo ng kanyang pamilya. Lalo pat ito ang nagsisilbing inspirasyon at lakas niya upang abutin ang kanyang mga pangarap. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang